Hindi ko na malaman ang aking gagawin habang pinapanood ko ang ginagawa nila kay Mrs. Gusto ko lumaban, pero wala na akong lakas. Nakikita ko na nahihirapan ang asawa ko sa ginagawa nila, hanggang sa tila impik na lang aking nadama. Kahit na madilim sa paligid dahil sa pagkakapiring ng aking mga mata, dinig ko ang bawat galaw nila. Alam ko na enjoy sila sa palabas na ginagawa ng aking asawa. Dahil sa aking ginawa, asawa ko ang nagdurusa, bilang kapalit lamang ng aking paglaya. Ang sabi ni Johnny bago pa nawalan ng malay, "Welcome sa kwentong masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat! 3 taon nang nagsasama sina Criselda at Johnny. Meron na rin silang isang anak na mahal nila. Sa edad ni Johnny na 21 at 20 naman si Criselda nagsama ito. Palibhasa magka-eskwela at magkalapit pa ng barangay na tinitirhan, kaya madaling nagkapalagayan ang dalawa. Noon kabataan nila, mahilig sina Criselda at Johnny na sumama sa mga kabataan para tumambay. Minsan hindi na sila pumapasok sa school para mag-inom ng alak. Madalas nga napapatawag sa guidance office sina Johnny at ang iba nitong kaklase. Kung hindi pumasok, nag-iingay naman sa klase, minsan napapaaway naman. Si Criselda naman palibhasa sa lola lumalaki dahil maaga rin naghiwalay ang mga magulang. Tila naligaw din ng landas at sumasama sa grupo ni na Johnny, hanggang sa ang simpleng pagtagay sa kanto ay napunta sa iba pang mga bisyo. Napilitan na mahinto si Johnny sa pag-aaral. Sa 10 magkakapatid kasi ni na Johnny, halos hindi na sila napagtutuunan ng pansin ng magulang nila. Tanging ang pagtutulak ng trolley sa riles ng tren sa Santa Mesa ang kinabubuhay ng pamilya ni Johnny, at iyon din ang trabaho ng kanyang ama, kaya si Johnny ay mulat na sa hirap ng buhay. Minsan para makakain lang nanghihiram sila ng trolley para kumayod. Sa kabila ng salat sa buhay, naging magkarelasyon si Johnny at Criselda. Hanggang sa mabuntis si Criselda at napilitan na magsama sila ni Johnny. Parehong nahinto sa pag-aaral ang dalawa. Naging silungan nila ang ilalim ng tulay ng magsaysay kung saan doon nila pinaparada ang kanilang trolling panghanap buhay. Subalit si Johnny, sa kabila ng magkakaanak na hindi pa rin nagbago, patuloy pa rin ito sa barkada. Madalas silang nagtatalo ni Criselda. Buhat kasi nang mabuntis si Criselda, tila natuto na siya sa buhay. Doon niya naisip na kailangan na nilang umiwas sa mga grupong nagdadala sa kanila sa kapahamakan. Dati sumama si Criselda sa lakad ni na Johnny at ang tropa niya. Magiging lookout lang siya. Dahil maputi at may angkin ganda si Criselda, nakakakuha sila ng biktima sa Quiapo at Divisoria. Nang dudukot ang grupo ni na Johnny, si Criselda ang kunwari nakakausap sa mga tao para malito, palibhasa maamo ang mukha. Madali ni Criselda na paniwala ang kanilang biktima, pero labis ang pagsisi ni Criselda nang mahuli at masawi ang isa nilang kasama, nang tangkain nitong dukutan ang isang babae na hindi nila akalain na pulis pala, kaya nabaril ito. Simula noon nagtago muna sina Johnny, pero si Criselda ay ayaw nang sumama at pilit na hinihimok si Johnny na magbago. Alang-alang sa magiging anak nila, "Alam mo apo, ano ba ang gagawin ko sa'yo? Sayang ang ganda mo, bakit ganyan ang ginagawa mo? Nagkulang ba ako ng pangaral sa'yo? Iniwan ka na nga ng iyong ina sa akin, tapos ikaw din ganyan din ang gagawin mo." Tahimik si Criselda na pinagsasabihan ng lola niya. Sa kabila, kasi na mahina na ito, pilit pa rin nagtitinda ng kung ano-ano sa gilid ng istasyon ng tren ang lola ni Criselda, para may makain lang sila. Hindi naman sumasagot si Criselda sa lola. Alam niya na kasalanan niya, pero wala na siyang magawa, buntis na siya, at kailangan na niyang harapin ang buhay kasama ang magiging anak nila ni Johnny.
balik ka na lang sa pagtroli. Kahit paano kumikita naman. Baka mamaya matulad ka pa kay Islaw. Ang kasama nilang namatay, paghihimok ni Crisilda kay Johnny. Pero kahit anong sabi ni Crisilda, lihim pa rin na sumama si Johnny sa barkada. Hindi rin kasi makalakad ang grupo niya kapag wala si Johnny na tinatawag nilang Berador. Crisilda, si Johnny puntahan mo doon sa presinto. Nahuli daw. Pagmamadali na sabi ng kapitbahay nila Crisilda, agad naman tumakbo si Crisilda para puntahan ang asawa. Doon niya naabutan si Johnny na hawak ng mga pulis. Nagmamakaawa si Crisilda na huwag ikulong si Johnny dahil buntis siya. Pero hindi sila pinakinggan ng mga pulis. Alam mo ba na matagal na naming sakit ng ulo ang taong ito? Hindi lang dito, kahit sa ibang barangay. Kung hindi man durukot, nanggugulo. Sabi pa ng pulis, napaupo na lang si Crisilda sa gilid at walang tigil sa pag-iyak. Habang hawak-hawak ang 7 buwan ng tiyan, asawa mo yan. Biglang salita ng isang ali, napatingin naman si Crisilda sa isang babae at tumango. Saglit na umalis ang babae at maya-maya lumapit ang pulis kay Crisilda. Pasalamat kayo, mabait si ma'am. Hindi na raw siya magdedemanda. Alang-alang sa magiging anak ninyo, basta kailangan niyang magbago, dahil sa oras na mahuli namin siya ulit, sigurado na sa kalaboso na siya tatanda. Sabi pa ng pulis, tumayo agad si Crisilda at napayakad sa ali, na iyon pala ang nabiktima ni Johnny, na ibalik naman daw. Lahat ng nawala, kaya hindi na magdedemanda. Alam mo, sayang ka, maganda ka pa naman, ito ang address ko, after mo manganak, puntahan mo ako. Bibigyan kita ng trabaho, sabi pa ng ale bago umalis. Sabay naman na umalis ng presinto sina Johnny at Crisilda. Nakaakbay si Johnny at inaalalayan ang asawa maglakad papunta sa lugar nila sa ilalim ng tulay. Ito naman ang gusto ni Crisilda kay Johnny. Sa kabila ng masama ang ginagawa, mahal na mahal siya nito. Malambing din si Johnny. At wala siyang pakialam kahit na maraming tao ang nakakakita sa kanila. Minsan kapag baha sa daanan nila, binubuhat pa ni Johnny si Crisilda. Pangako mo sa akin na hindi ka na ulit sasama doon ha. Sabi ni Crisilda kay Johnny habang nakahiga sila sa karton na sapin nila. Pangako yan, magbabago na ako para sa anak natin. Maghahanap na lang ako ng trabaho na malinis. Napangiti naman si Crisilda sa sinabi ng asawa. Simula noon, nagtinda na lang ng sigarilyo si Johnny Along Ligarda, at kapag matumal, balik siya sa pagtulak ng trolley. Naging masaya kahit paano ang pagsasama ng dalawa, lalo na nang maisilang na ang anak nila. Bago umuwi ni Johnny, may dala na itong bigas at gatas ng anak nila. Nakapagrenta na rin sila ng kwarto na kahit paano malinis at maayos. Hindi yun doon lang sila sa ilalim ng tulay. Natuwa talaga si Crisilda sa pagbabago ni Johnny. Hanggang sa magkaroon ng kasalang bayan sa barangay nila at isa sila sa couple na nakasal. May bigas, termos, kaldero at iba pang gamit sa bahay ang naibigay sa kanila mula sa mga politiko na nag-sponsor ng kasal nila. Kontento na sina Crisilda sa buhay nila na meron sila. Pero may inaalala pa sila. Laging sakitin ang anak nila, kailangan pa na pumila ni Crisilda sa center para manghingi ng gamot at kung minsan pa, sa hospital na sila inaabutan ng umaga dahil walang pambayad. Nagtitiyaga si Crisilda na pumila para ma-check up ang anak hanggang sa malaman nila na may pneumonia ang anak niya at kailangan ng gamutan at hindi lang yun, naninilaw pa ang bata. May duda ang mga doktor na tumitingin sa anak nila na may iba pang sakit ang anak nila. Pero dahil walang pera na pang laboratory at iba pang procedure para malaman ang sakit ng bata, inuwi na lang nina Johnny ang anak nila. Alam ko na makasalanan ako, marami akong naging biktima at naperwisyo, pero sana ako na lang, sa akin kayo gumanti. Huwag sa anak ko na walang kalaban-laban. Sabi ni Johnny nang umuwi sila sa bahay nila mula hospital dahil wala silang pera. At sa unang pagkakataon nakita ni Crisilda na umiyak si Johnny. Kilala kasi niya itong matigas ang loob.
at hindi mo makikita na nasasaktan. Pero sa pagkakataon na nakita ang anak na nahihirapan, doon niya nakita na pinaghinaan ng loob si Johnny. Kailangan maipagamot natin si baby. Kahit ano gagawin ko, kahit buhay ko pa ang kapalit, sabi ni Johnny at takmang lalabas ng pinto. Mahal, Johnny, alam ko na ang iniisip mo. Di ba nangako tayo sa isa't isa? Hindi na tayo babalik sa dating masamang gawain. Please, kaya natin ito. Maipagagamot natin si baby. Mag-isip tayo ng ibang paraan. Sabay na yakap ni Crisilda sa asawa. Alam na kasi ni Crisilda kung saan pupunta si Johnny para maghanap ng pera na pampagamot ng anak nila. Sumunod naman si Johnny at napaupo na lang habang tinitingnan ang anak na hirap sa paghinga. Pupuntahan ko si ma'am. Ito yung address na binigay niya. Sabi niya bibigyan niya ako ng trabaho. Maipapagamot na natin si baby. Pagkatapos magsalita si Crisilda, agad itong nagbihis. Nag-ayos ng mabuti si Crisilda. At hindi mo akalain na siya yung babaeng nakatira sa ilalim ng tulay. Matagal na kitang hinihintay dito. Mabuti naman at naisip mo na pumunta. Sayang naman ang ganda mo. Mapapakinabangan mo yan para kumita ng pera. Sabi ng babae nang pumunta si Crisilda. Kailangan ko po ng trabaho. May sakit kasi ang anak ko. Sabi ni Crisilda sa Ali na dating naging biktima ni Johnny ng pandurukot. Umuwi si Crisilda na masaya. May trabaho na siya. Isa palang manager ang babae sa Pasay. At may hawak itong mga babae. Hindi na nagtanong pa si Crisilda kung anong klaseng trabaho ang ibibigay sa kanya. Basta mahalaga sa kanya makapasok siya. Masaya itong umuwi at ibalita kay Johnny na may trabaho na siya. Ikaw muna ang magbabantay kay baby. Panggabi kasi ang pasok ko. Sabi ni Crisilda sa asawa. Natuwa na rin si Johnny kahit paano. Pero pagdating ng gabi dinala si Crisilda sa Pasay kung saan naghihintay daw ang trabaho niya. Nagulat si Crisilda. Hindi niya akalain na sa lugar na pagbibenta pala ng aliw ang pinagdalhan sa kanya. Pero iniisip niya ang kanyang anak. Kailangan maipagamot niya. Tiniis ni Crisilda ang gabi na iyon. Kahit hindi siya sanay na hinahaplos ng ibang lalaki ang kanyang katawan. Pero ang hindi lang niya kaya nang mag-request ang lalaki at dakmain ang kanyang iniingatan. Alam niya na hindi kasama yan sa trabaho niya. Ang sabi lang sa kanya, mag-serve lang siya ng alak dahil sa ginawa ng lalaki. Nasampal niya ito kaya nagkagulo. Tumakbo palabas ni Crisilda at tulayan ng umuwi. Umiiyak siya nang makarating sa bahay nila ng madaling araw. Nagtataka naman si Johnny at nagtatanong sa nangyari. Doon niya sinabi kay Johnny ang lahat. Pero hindi niya akalain na magagalit si Johnny. Gustong-gustong puntahan ang club na pinagdalhan sa kanya. Pasasabungin niya raw at susunugin. Pero dahil sa pakiusap ni Crisilda, napilitan na tumahimik si Johnny. Sana pala hindi na niya sinabi ang totoo. Nawala pala sa isip niya na ayaw ni Johnny na may nang-api sa kanila o may mangbastos man sa kanya. Masyadong protektado si Johnny sa pamilya. Naalala niya nga noon may nagchismis sa kanila na may ibang lalaki daw si Crisilda na kasama. Pero ang kapatid pala ni Johnny ang nakitang kasama niya. Nagalit si Johnny sa kapitbahay nila at kahit na babae ay pinatulan at inaway talaga. Kaya simula noon hindi na siya nagsasabi kay Johnny para makaiwas na din sa gulo. Nakalimutan lang niya, pero matapos manahimik si Johnny natulog na sila. Pagising niya, wala si Johnny. Inisip ni Crisilda na baka maagang nag-trolley, pero nang lumabas niya, nandoon ang trolley nakaparada. Nagtanong ito sa kaibigan ni Johnny, pero wala din nakakaalam. Naghintay na lang si Crisilda na umuwi ang asawa. Pagdating ng hapon, umuwi ito. Bukas, balik ka sa hospital. Ipagamot mo na si baby. Hindi ko kaya na makita siyang unti-unting mamamatay na wala akong ginawa. Sabi ni Johnny habang inaabot ang perang 3,000 kay Crisilda. Saan galing ito? Di ba nag-usap na tayo, wala nang gagawa ng masama? Hindi galing sa masama yan, pinagtrabahuhan ko yan. Sabi ni Johnny, kahit magtrabaho ko buong araw, hindi mo kikitain ito.
Sabi pa ni Crisilda sa asawa. Niyakap naman ni Johnny si Crisilda nang makita ng umiiyak na ito. Hindi ako bumalik sa dating gawain. Kahit tanungin mo pa sina Philo, siguro nakita mo naman sila kanina. Hindi na ako sumama sa kanila. Galing ako ng pier. May nag-alok sa akin na trabaho doon. Kinita ko yan. Ang iba advance ko. Kasi babalik pa ako doon. Sabi ni Johnny. Napangiti naman si Crisilda sa sinabi ng asawa. Mukhang totoo naman. Kasi nakita niya kanina ang tropa ni Johnny na hindi umalis ng bahay. Baka totoo ang sinasabi ng asawa. Kaya kinabukasan, maagang umalis ni na Johnny at Crisilda papunta ng hospital. Pero matapos mahatid ni Johnny ang kanyang mag-ina, umalis na ito para bumalik doon sa pier na sinabi ang trabaho. Nagawa nga ang ibang laboratory ng anak ni na Johnny, pero kulang pa rin ang perang dala nila. Wala pa silang nabili na gamot, tanging pampausok lang sa bata para hindi mahirapan na huminga ang nabili nila. Pero kinagabihan, umuwi si Johnny at may dala muli ng pera. Ibinigay niya agad ito kay Crisilda para makabili ng gamot. Natuwa si Crisilda sa mga nangyayari sa kanila. Kahit paano regular na nakakainom ng gamot ang anak nila. Dahil sa mga binibigay na pera na Johnny, minsan naman halos 2 araw na hindi umuwi si Johnny dahil sa trabaho. Pero nang umuwi ito may kasama itong 2 lalaki. Kasama raw niya sa trabaho. Doon daw muna sila magpapahinga. Doon nga pinatulog ni Johnny ang 2 kasama. Dahil uwi na raw ng probinsya. Hindi naman na nag-usisa ni Crisilda sa asawa dahil mukhang maayos ang hitsura ng mga kasama. Hindi tulad ng mga kagrupo ni Johnny na taga-Reyes na halata na mandurukot. Naging regular ang ganun sitwasyon nila hanggang sa isang balita ang nakarating sa kanya. Pumunta sa bahay nila ang dating isinama ni Johnny na lalaki. Delikado daw si Johnny na huli raw ng mga pulis at kailangan na aregluhin. Hindi raw siya pwedeng magdala ng pera dahil kilala siya. Hindi maintindihan ni Crisilda ang sinasabi ng kasamahan ni Johnny, pero nang ipakita sa kanya ang 50,000 para pantubo sa asawa, doon na lalong napaiyak si Crisilda. Sa kagustuhan pala na maipagamot ang anak nila, pumasok sa sindikato si Johnny. Mga iligal na gawain ang ginagawa nila. Matapos na ibigay ng lalaki ang address ng pupuntahan ni Crisilda. Agad itong umalis, matapos din na umiyak ni Crisilda. Agad din itong nagbihis, dala ang kapirasong papel na may sulat ng address at pangalan ng tao na hanapin kasama ang 50,000 matapos na maihabili ni Crisilda sa lola niya ang kanyang anak. Umalis na ito. Kung si Johnny ay pilit na gumawa ng paraan para maipagamot ang anak nila, gagawin rin niya ang lahat makawala lang si Johnny. Dumating na siya ng alas 11 ng gabi sa isang tapat ng gate na bakal kung saan ang address na nakasulat. Akala ni Crisilda presinto ang kanyang pupuntahan dahil sabi ng lalaki, pulis ang nakahuli kay Johnny, pero lakas loob siya na kumatok. Ilang saglit may sumilip na lalaki sa gate. Sino yan? Tanong ng lalaki. Pinapapunta ako dito ni Sargento Telmo. Sabi ni Crisilda. Maya-maya lang nagbukas ang pinto. Pasok daw po kayo. Sabi ng lalaki na bantay pala sa gate. Pagpasok ni Crisilda, doon niya napansin na malawak pala ang loob, parang bodega at medyo malayo ang building na pupuntahan niya mula sa gate. Natatakot man si Crisilda, pero alang-alang sa asawa, gagawin niya ang lahat. Dahil kung ako man ang sana kalagayan ni Johnny, tiyak na ganun din ang gagawin ang asawa niya. Sino ka? Tanong agad ng lalaki nang dumating si Crisilda sa may pinto. Asawa po ako ni Johnny. Pinapunta ako dito ng kasama niya para ibigay sa inyo ito, kapalit ng kalayaan ng asawa ko. Paliwanag ni Crisilda sa malaking lalaki na humarang sa kanya. Nasaan ang kasama niya? Tanong pa ng lalaki, hindi ko alam, basta ibinigay lang ito sa akin. Doon na napansin ni Crisilda na hindi lang pala isang lalaki ang nasa paligid niya, marami ito. Sa tansya niya mga 9 hanggang 10 lalaki. Sige pumasok ka, si Sag na ang kausapin mo. Sabi ng lalaki,
Agad na lumakad si Crisilda papunta sa sinabi ng lalaki hanggang makarating siya sa isang kwarto at nang binuksan ang ilaw, halos mapatili si Crisilda sa nakita. Si Johnny, nakatali at may piring ang mga mata, may mga bahid ng dugo at mukhang pinahirapan. Agad na yumakap si Crisilda sa asawa. Anong ginawa nila sa iyo? Tanong agad ni Crisilda, bakit ka nandito? Sino nagpapunta sa'yo? Umalis ka na, sigaw agad ni Johnny. Hindi ako aalis dito hanggang hindi kita kasama. Sabi agad ni Crisilda, sabay na lumapit sa lalaki at ibinigay ang perang hawak. Sir, parang awa na ninyo, ito ang pera, pakawalan na ninyo ang asawa ko. May anak po kami na naghihintay sa pag-uwi niya. Pakiusap ni Crisilda, alam mo ba ang ginawa ng asawa mo? Nagtratrabaho siya sa amin, tapos nagtratrabaho siya sa iba. Pinagloloko niya kami sa kagustuhan na kumita ng malaki, tapos nawawala pa ang pera na aming benta. Sabi agad ng lalaki, iyan na po ang pera. Sa inyo na yan, alam mo kulang pa ito para sa ginawa ng asawa mo. Kulang ito, sabi ng lalaki, magkano po ang kulang? Bakit kaya mo bang bayaran? Sabi agad ng lalaki, doon naisip ni Crisilda ang alin na tumulong sa kanya. May lalaki kasi na nag-alok sa kanya doon ng isang gabi para makapiling siya. Bibigyan daw siya ng pera. Kahit magkano ang gusto niya, opo, dadagdagan ko po. Pakawalan niyo lang ang asawa ko. Pakiusap ni Crisilda, umalis ka na at huwag ka nang bumalik. Sigaw ulit ni Johnny na kahit hirap sa pagsasalita. Pilit na pinapaalis ang asawa. Kaya awang-awa si Crisilda sa asawa, magkano naman ang idadagdag mo? Tanong ulit ng lalaki. 10,000 po, ibibigay ko agad, sagot ni Crisilda. Naalala niya kasi na may naipon siya sa bahay nila mula sa mga bigay ni Johnny para pambili ng gamot ng anak nila. Yun muna ang gagamitin niya para ibigay sa mga lalaki. Pero umiling-iling ang lalaki sabay na tumawa tapos nakita niya na may nagbulong na lalaki sa kanyang kausap. Pwedeng-pwede. Maputi at mukhang malinis, nadinig pa na sabi ng lalaki sa likod ni Crisilda, hindi mo naman na kailangan umalis para kumuha ng pera dito. Palang ang pwede mo nang bayaran ang kalayaan ng asawa mo, basta papayag ka sa kondisyon ko. Natigilan ni Crisilda at tila nalito, ano po yun? Kahit ano gagawin ko. Basta palayain niyo lang ang asawa ko. Huwag kang pumayag, parang awa niyo na. Huwag ninyong sasaktan ang asawa ko. Sigaw muli ni Johnny. Doon ay lumapit ang lalaki kay Johnny at tinanggal ang pering at inilipat sa bibig. Masyado kang maingay, manood ka na lang. Kung ano ang gagawin namin sa mahal mo. Sabay tawa ng lalaki. Maya-maya lumapit ang lalaki kay Crisilda. At may ibinulong ito, doon na tumulo ng husto ang luha ni Crisilda at umiling ito, hindi ko po kayang gawin yun, pakiusap ni Crisilda. Kung ayaw mo, umuwi ka na, bukas hintayin mo na lang ang balita, sa bagay makikita mo naman yan na nakalutang sa dagat. Sabi pa ng lalaki, doon na lalong natakot si Crisilda sa kaligtasan ng asawa, labag man sa loob niya. Pero para sa kalayaan ng kanyang asawa, gagawin niya, pinaupo muna si Johnny sa harap nila at dahan-dahan lumapit ang tatlong lalaki kay Crisilda. Umiiling si Johnny at tila nagsasalita pero walang boses, hanggang sa napapikit na lang si Crisilda ng tuluyan mag-umpisa ang mga lalaki, para siyang saging na tinalupan at inihain sa lamesa. Lahat sila ay nakapila, at bawat isa ay may kanya. Kanyang estilo ng ginagawa, tanging luha na lang ang nakikita ni Crisilda sa mata ng asawa. Habang pinapanood siya, habang patuloy siya sa ibabaw ng lamesa na nagbibigay ng ligaya sa mga may hawak sa asawa, halos mawalan na ng ulirat si Crisilda, pero para sa asawa ay tiniis niya. Inabot ng umaga bago tuluyan na pagod ang lahat ng lalaki. Kasabay din ni Crisilda na halos nawalan ng lakas, nakakatulog na nga siya dahil sa pagod. 5:00 na ng umaga nang dahan-dahan pinalabas si Crisilda ng gate. Gusto man niyang isabay ang asawa, pero ang sabi ng mga lalaki, ihahatid na lang nila,
Pupunta raw muna sila sa boss nila. Sabay na pinasakay ng sasakyan si Crisilda at dinala siya sa isang lugar na hindi niya alam. Doon ay iniwan siya sa isang mataba at may edad na lalaki. "Boss, okay yan. Jackpot ka dyan, makinis," sabi ng lalaki, bago iniwan si Crisilda sa isang kwarto. Ang akala ni Crisilda tapos na ang kalbaryo niya, hindi pa pala. Dahil maghapon pa siya doon kasama ang matabang lalaki, pero hindi tulad ng mga lalaki doon sa bodega. Gentleman ito at dahan-dahan ang galaw, kaya hindi masyadong hirap si Crisilda. "Kunin mo ito," sabi ng lalaki. Sabay abot ng pera na kung hindi siya nagkakamali iyon ang dala niyang pera kanina. "Umuwi ka na, hintayin mo na lang ang asawa mo," sabi pa ng lalaki. Hirap man at masama ang loob, nagpasalamat pa rin si Crisilda. Dahil pinauwi na siya, may pera pa nakasama na magagamit niya sa pampagamot ng kanyang anak. Isa pa na iligtas niya ang kanyang asawa. Mahigpit ang yakap ni Crisilda sa anak ng dumating ito ng bahay. Nag-aalala na nga ang lola niya dahil sa tagal niyang umuwi. Halos wala na rin siyang luha mailabas. Pero hindi siya mapakali. Panay ang tingin niya sa may pintuan nila. Kahit hating gabi na, konting kaluskos, babangon si Crisilda sa pag-aakalang nandyan na ang asawa. Pero umabot na ng umaga, walang Johnny na asawa ang dumating. Nag-alala na si Crisilda hanggang umabot ng tanghali. May dumating na mga pulis sa bahay nila. Hinahanap siya. Nakangiti pa na lumabas si Crisilda sa pag-aakala na si Johnny na ang kasama nila. Pero maya-maya napalitan na ito ng luha. Si Johnny ang mahal niyang asawa, natagpuan sa gilid ng kalsada at wala ng buhay. Doon na pinaliwanag ng pulis ang kinasasangkutan ng asawa, kaya sa muli sa kabila ng halos wala ng luha sa mata niya, muling dumaloy ito nang makita ang asawa na halos hindi na makilala. Awang-awa si Crisilda sa asawa. At maging sa sarili niya, pumayag siya sa lahat ng kagustuhan nila. Pero ganito pa ang ginawa nila. Sumisigaw na sabi ni Crisilda, habang yakap ang bangkay ng asawa. "Malaking sindikato ang nakabangga ng asawa mo, pero hindi kami titigil hanggat hindi sila mahuhuli at mapapanagot," ang pangako sa kanya ng mga pulis. Pero hindi na umasa si Crisilda, sa tulad nila na walang pera, para umasa sa hustisya. Kaya matapos may libing si Johnny at para tuluyan makalimot sa mga masamang karanasan, mula sa tambayan niyang istasyon ng tren, kasama ang lola niya at anak, sumakay sila Crisilda pauwi ng probinsya. Doon sa lugar ng kanyang lola, dala ang pera na nakuha niya. Doon makakapag-umpisa sila ng bagong buhay at palalakihin ang anak na malayo sa anumang uri ng dinanas nila. Ang pangako ni Crisilda sa sarili habang lulan ng tren. Sa ngayon, makalipas ang halos 3 dekada, malinaw at hindi pa rin nakakalimutan ni Crisilda ang nangyari, at tanging siya at lola niya ang nakakaalam. Maging ang kanyang asawa sa ngayon ay hindi rin alam kung ano ang dinanas niya noon. Nagpapasalamat na lamang si Crisilda dahil mabuting asawa ang kanyang nakilala at tinanggap siya at minahal kasama ang anak nila ni Johnny. Lumaki naman na mabuting bata ang anak niya at ngayon ay graduate na siyang pangarap ni Crisilda sa anak.